Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda na yung kachismosang Kimpaw, wala na pong iba, ang lukaret na si Gandara. Upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin pag-uusapan na yung tungkol po sa bahay ni Kimi sa Tagaytay na kung saan ang CEO at ang may-ari po ng bahay na yon ay nagsalita at mayroong mensahe kay Kim Chiu. So, maiiyak din po kayo dito kasi malalaman mo talaga na marami pong nagmamahal kay Kim. Pero bago pong lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated po at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And eto nga po yung post ng may-ari ng bahay sa Tagaytay na binili po ni Kimi. So, eto yung mainit natin chika. And sabi niya dito, naku, nakakaiyak ka. Kasi, maganda sa pakiramdam niya na malaman na kahit papaano ay nakatulong po siya sa problema ni Kim. So, naantig din po siguro siya mga pinagdaanan ni Kim Chiu, lalo na't viral nga yung nangyari sa kanya na talagang ang pera po niya ay nilimas. 'Di ba? So, at least daw pala kahit papaano naging safe yung pera ni Kim nang i-invest niya ito sa bahay sa Tagaytay. Ang maganda pa sa kwento nitong CEO, nitong may-ari ng bahay, may iba pa daw po palang buyer. May iba pang nagkakagusto dito sa bahay sa Tagaytay ni Kimi. Buti na lang po at kay Kim po ibinigay, 'di ba? God's po talaga will na kay Kim mapunta yung bahay na to. So at least kahit papaano, 'di ba? Ay may na-invest po si Kimi at hindi po lahat ay nakuha ng kanya pong kapatid. Yung tungkol naman sa ibang ari-arian ni Kimi, hearsay pa lang naman po yun, yung ibinenta daw. Pero ako is umaasa na hindi po. Sana hindi po ginalaw yun ni Ate Lakam. Sana hindi totoo na may binenta pong ari-arian ni Kimi. Kasi yan na lang po yung matitira talaga kay Kim katulad itong sa bahay sa Tagaytay, kahit pa paano, 'di ba, may na-invest itong si Kim Chiu na matuturing ng kanya at hindi po makukuha ng iba. Sabi nga po dito sa post, Dear Kim Chiu, buying my house in Tagaytay is one of your blessings. You invested your money in property which no one could take away from you. I still remember your sweet words. Sige na kuya, CEO. CEO ba o CEO? Akin na lang to. Because at the time, there was another buyer. I choose to sell the house to you instead. Kasi naman, yung ngiti mo, nakakainis to. Now I realize, nakatulong pala ako sa iyo to invest your hard-earned money. So, ayun, grabe, nakakaano si kuya, nakakaiyak. Kasi, alam mong nandoon yung niya, yung care kay Kim, yung pagkalungkot sa nangyari kay Kim Chiu. Sabi niya nga masaya siya na nakatulong pala siya para sa kanyang hard-earned money na ma-invest, 'di ba? Andun yung concern niya kay Kim, nalungkot rin siguro nga siya na ganun ang nangyari. Hard-earned money naman talaga yun ni Kim, talagang pinagpuyatan, pinaghirapan. Ang daming hinarap ni Kim na bashing. Tapos, ganun lang, malulustay lang po. At nanakawin yung pinaghirapan niya. 'Di ba? So, kumurot siguro talaga yung puso nitong si Kuya, may-ari ng bahay sa Tagaytay ni Kim. Unang may-ari pala, kasi si Kim na po yung may-ari. Bagong post lang po ito Bagong post lang po ito. Siguro nga ay napaisip si kuya na buti na lang kay Kim ko ibinigay. Ayaw niya rin na na yun nangyayari ngayon kay Kim Chiu.
Yan, Kim, marami nagmamahal sa'yo. Tandaan mo yan. Mahal ka ng lahat. Hindi ka nag-iisa. Marami nakasuporta sa'yo. Samantala, dumako naman po tayo sa komento ni Ma'am Annalyn Hiccup. Sabi niya rito, "Good afternoon, Gandara. Matagal ng issue yan, 2023 pala. 2023 pa pala, alam na ni Kim yung issue na yan. At sa mga di naniniwala kay Paulo natin, na siyang nasa tabi ni Kim, basta ako naniniwala dahil marami nang nagpatunay. Si Sir AJ, si Sir Ray, at si Don Don. Okay na ako doon. Wala na akong paka sa sinasabi ng iba. At sa iyo, Gandara, isa ka rin sa pinaniniwalaan ko. More power, more blessings, at Merry Christmas. Episode 10 and episode 10 and 10, baligtad naman po, ma'am, ng The Alibay. Yes, nailapag na nga po sa sa Prime Video Philippines. But anyway, ayun, dito tayo sa dapat na paniwalaan. Kasi kung akong tatanungin nyo, mas naniniwala ako sa nakakasama si Kim Chu, mas nakakasama ako sa mas maniniwala ako sa mga nakakasama, mga kaibigan ni Kim, kaysa po doon sa mga bashers na ni Anino naman ni Kim and Paulo, hindi pa nila nakikita. So, kayo, sino yung mas paniniwalaan nyo, diba? Yung mga bashers na, to be honest, wala naman po talagang alam, o yung mga kaibigan at malapit mismo kina Kim and Paulo. 'Di ba? Common sense lang naman 'yon. Lalo pat meron naman po mga ebidensya, kagaya po ni Miss Carl, naglalapag po parati yan ng ayuda at ng ebidensya, at nakikita po natin na lagi magkasama sila Kim and Paulo. Meron din po mga stolen shot, stolen videos na kung saan ay mataimtim talaga na nag-uusap sila Kim and Paulo. 'Di ba? May malalim silang mga pinag-uusapan. And si Kim, sa kanya din naman po nanggaling na marami na silang na-share sa isa't isa. And si Paula Avellino, mahilig makinig po sa kanya. So maraming kwento at marami na ring advice si Pau kay Kim. So dun pa lang naman alam mong nandyan po si Paolo parati kay Kim. Kaya kung mga bashers lang yung paniniwalaan nyo, siguro ganun na lang din kakitid ang utak ninyo para maniwala sa mga bashers na yun, di ba? Samantala, sabi naman ni Madam Edith na doon sa Magandarang Gabi, "Hi Gandara, good day. Pa-shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa inyong vlog." Ayan, shoutout Madam Edith na doon at sa lahat ng viewers natin tonight. Sabi niya, "Well, regarding Kim and Lakam, it's so different. Yes, magkapatid sila. Pero bakit nagawa niyang traidoren si Kim? Di ba sapat yung pagsuporta ni Kim sa kanya at mga kapatid niya? Sa sitwasyon ng magkakapatid, dati medyo alanganin kasi nobody stand them as a parents. Si Kim nagtiyaga. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil tiyan. Siya mismo ang naghirap, gumawa ng paraan para maiahon sila sa kahirapan. I admire Kim Chu. Mabait, hindi madamot. Family-oriented. Masipag, at higit sa lahat, she has a golden heart to each kapwa-tao. Ang tanong, bakit siya tinatraidor ni Lakam? Pwede naman siya humingi ng pabor kay Kim. Dapat sinabihan niya si Kim sa problema niya para hindi siya nahihirapan at hindi siya magnakaw ng pera. Sa para sa amin, deserve ni Lakam ang kasuhan siya. At salamat kay Pau, nandyan siya sa tabi ni Kimi, maalalay. Sana wag iwan ni Kimi. Mahalin mo si Kimi, Pau. And to Pau, message namin sa'yo, happy 19th anniversary mo sa showbiz. Alam namin kung ano o sino ka. Sa career mo, keep it up. Kaya hiling namin, please, help at mahalin mo ang nag-iisang Princess Chinita. Walang iba kundi si Kimberly Chu Yap Chu. We trust Pau. Unawain mo ang sitwasyon ni Kimi and please take care of her. We love Kim Pau. God bless.
And last but not the least, mula kay Kevin Saver Galang, magandang gabi. Malalampasan mo din lahat ng yan, Kimi. You always pray kay God. Basta wag kayo bibitaw kay God. Kayong dalawa ni Paulo. Makikita ng lahat or nakikita lahat ni God yung pinagdadaanan mo, Kimi. God bless you, Kimi, and God bless you, Paulo. So, yun lang muna guys for tonight. Maraming salamat po and thank you so much ulit sa mga commenters natin tonight. Yun lang and magandang gabi. Kita kita sa susunod nating chikas.